Grabe yung panunuhol sa kanila. Ito po, pakinggan po natin mga bossing. Libingan daw ng ilang empleyado. Meron ho bang paggalaw yung balak po ng PAOK na halughugin pa yung compound ng Lucky South 99 para dun sa supposed to being pinaglibingan daw ng ilang empleyado? Ayan. Doon po, sa ngayon lang narinig, ano ba yung pinaglibingan ng empleyado? Kasi po, mga kababayan, ang PAOK naman po ang maghuhukay ngayon, mga bossing, dahil po may itinuturo, no? Dahil po may itinuturo, mga kababayan, na doon daw po inilibing yung ibang mga hindi sumusunod sa kanila. Sabi ni, asan ba yun? Nawala eh. Sabi ni Alan Benavente, Sir Mark, pabati po, mayor namin dito sa Tiaong, Quezon. Nanonood po siya now. Birthday ba ni mayor? Hindi. Shout out po kay mayor kung nanonood ka man po. Game. Dahil po, merong mga inilibing daw po na hindi sumusunod. Biruin nyo ha. Kayong mga pro-DDS dyan na kumakampi dito sa sa Pogo ha. Maayos ang Pogo. Ito, maayos ba yan? Di ba? Kung sa pamilya nyo, nangyari yan. Sasabihin, punta ka ng Pilipinas. Tapos magtrabaho ka. Maganda ang trabaho mo doon. Ganito po ginagawa nila. Doon sa mga kababayan nilang Chinese, mga Malaysian, Indonesian, punta ka ng Pilipinas, magtrabaho ka doon, maganda ang trabaho mo doon. No? Hindi nila alam, Pogo pala yung papasukin. Pagdating po sa Pogo, mga kababayan, pang-i-scam ang ituturo sa kanila. Pang-i-scam yung papatrabaho sa kanila, ayaw nila. Hindi po kaya ng kanilang ng kanilang puso at isipan na gawin yon. Pinaparusahan na umaabot daw po sa punto, mga bossing, na natetegi dahil sa sobrang pagpaparusa po. Tuloy. Yes, kausap namin kahapon at saka nung isang araw over the weekend yung mga prosecutors at saka yung mga possible witnesses na magtuturo doon sa lugar. Okay. Ngayon, ang sabi namin is before we do apply for that particular search warrant, kinakailangan solid at airtight muna yung personal knowledge ng mga witnesses doon sa pinaglibingan di umano. Okay. So tomorrow po, meron kaming meeting sa Department of Justice, yung task force namin against this Pogo, at kaisa ito sa mga mapag-usapan namin. So, it is a collective decision always, Tony and Casey. Yeah. Actually, alam mo, balikan ko lang yung unang siniwalat ni Yusek Gilbert Cruz, no? Meron daw kaibigan na lumapit at tila nagpaparamdam kung pwedeng aregluhin pa yung kaso ni Mayor Guo. Nakwento rin ho ba ni Yusek sa inyo kung sino yung tao na yon? Di ba ho, mga kababayan, may pasabog din po dyan. Si dating Senador Ping Lacson, mga bossing. Magkano ho yung kay dating Senador Ping Lacson? Parang 200. Magkano ba yun? Nakalimutan ko yung presyo eh. Pero may pasabog si dating Senador Ping Lacson na gustong makalapit sa first family o kay presidente ni Mayor Alice Go, no? Kaya handang maglabas ng pera. Kaso po hindi na ipinarating sa ating presidente. Bakit to? Hindi naman daw ho kakagatin yung 2 bilyon na inaalok ni Alice Go. Biruin nyo po yun, mga bossing. Napakalaki ho. Kaya hindi natin malaman. Ano ba to? Spy ba ng China to? O talagang triad? Dahil po kung spy ng China yan, mga kababayan, ako, alam ko po, no? Yung mga ganyang spy po, bago po pumasok yan, para maging spy, para pag manmanan po yung mga kalaban, meron na pong mga escape yan. Nakaplano na po din yung paglabas at pagtakas niyang mga yan. Hindi magbabayad ng 2 bilyon yan o hindi maglalabas ng 2 bilyon yan. No? So kaya, isa po sa nakikita natin, mga kababayan, yung triad, no? Malaking triad ang kinabibilangan nitong si Alice Guo, mga bossing.
Ay, hindi ko ho tinanong sa kanya. Hindi mo na tinanong. Bakit? Opo, Ano na, better not know, ha? Ganon. Bakit? Opo, hindi ko po tinanong sa kanya kasi pag may usapan ho kami lagi dito sa mga officers, kapag may mga ganyang usapan, at the very get, kung may mag-attempt, at the very get-go, shoot it down. No? Kasi para hindi na lumaki, hindi malagyan ng kulay, sapagkat alam niyo naman sa panahon ngayon, we don't want to be associated with the wrong person. No? Kasi mo, mga ganito yan, mga kababayan. Kapag kayong ikaw, tinanong mo pa, magkano daw? Syempre, isipin ng mga, interesado sila. O sige, ganito, ganyan. Kaya ang ginawa nila, wala na, wag mo nang alamin yan. Kahit magkano pa yan, hindi, itutuloy natin itong investigasyon dito sa Pogo. Tapos naalala ko, nung nag-uumpisa na ang Pogo na investigasyon, doon na po padaldal si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Doon na po hindi mapigilan ang bibig ni Attorney Harry Roque. No? Bakit kaya? Biglang nagsisigaw na, meron po tayong bangag na Pangulo. Tapos siya pa yung unang naglabas nung video, yung pulburon video nila. No, na sabi nila ito po si Pangulong Bongbong Marcos, may bangag po tayong presidente. Bakit kaya maingay bigla si Roque doon? Di ba? Sabi ni Tito Bert Channel, kung mahuhuli si Roqueta, dapat x-ray agad. Kung bali nga ang leeg niya, baka nabali sa Hindi ko na po tinulay. Kayo na lang po ang bumasa dyan sa comment section. Kahit pa innocent yung association, kaya lang ayaw namin, lalo na si Yusek, ayaw niya talaga yan. Lalo na ho ako dahil isa ko sa public face ng komisyon, kaya pag may mga ganyang attempt, I shoot that, I always shoot the dump. Meron ng ganyan, yung latest, yung lapu-lapu. Pinakunan ko sa media pinakunan ko sa isang news channel nung ina-attempt akong bayaran Suhulan. Kasi nakaka-insulto sa pagkatao natin, di ba? Correct. So, bago lapu-lapu, itong Bamban, itong Lucky South. Talagang meron pong mga sumusuhol sa kanila, mga bossing. Wag lang matuloy yung pag-iimbestiga nila at paghalughog doon sa Lucky South 69 na yan. Sabi ni Master Juicer, Lucky South 69, kumpanya ni Roque. Ma'am Jean Kogi, shoutout po sa inyo. May kumausap din sa inyo? Opo, yung dyan sa Bamban. Noong night of the operation, yung isang kinasuhan natin, yung isa nating accused na general managers, operations manager ng Bamban, ng Sunyuan at saka Baofu, i-attempted. Kaya lang sabi ko sa kanya, if dadagdagan kung itutuloy mo pa yan madadagdagan ka pa ng kaso, kaya you better stop right there and then, kasi kung hindi, madadagdagan ka ng kaso mabigat pa, kasi you're attempting to bribe an officer of the law. So, tumigil rin na po, mga kababayan. Di ba? Tumigil naman po siya. May government official din po ba? Sa akin, ma'am, wala. Alam po ng mga yan, kahit sa amin, alam lahat ng mga samahan natin sa gobyerno, kung meron mang naahagip sa kanila, kung meron mang lumalapit sa kanila, alam nila na pag sila lumapit sa PAOK, mapapahiya po sila. And then, mamamarkahan na po namin sila. Magkika-case build up kami laban sa kanila kung sakali. Kaya, sa aking personal knowledge, wala akong lumalapit sa government official na sumusubok sapagkat alam nila yung magiging sagot po namin bilang komisyon. Government official yan. Kaya po, mga kababayan, hindi lang po si General Torre ang dapat papurihan natin. Matapang din pong humaharap, mga kababayan. Dito sa mga ilegalidad, itong si Dr. Winston Casio, mga bossing. Kaya sabi ko nga naman isa din to sa matatapang na dapat pong mabigyan ng plaque at recognition, mga bossing. Anyway, yan po palang Pogo na yan, mga kababayan, parang sabi nila, iisa ang organisasyon lang yan. Biruin nyo. At ang sinasabi nila, meron ho silang sinasabing pangalan, mga bossing, na kumbaga, kaibigan daw po ng dating Pangulong Duterte. Panoodin ho natin itong isang balita ho.
Huaping at saka kay Duan Duan Renyo, basahin po basahin. Panoorin ho natin mga bossing. Ilang dosage kaya tinuturok ni AR kay Harrieta? Diyos ko po. Yung ano naman, insulin naman. Ano? Meron ba silang nasabi na, I don't know kung nakausap niya na sila, na interview, na interrogate na, kung may nalalaman sila tungkol naman dito kay Alice Go or kay Go Huaping at saka kay Duan Renwu? Okay, with regards to Go Huaping, itong ating mga witnesses. Sino po si Go Huaping, mga kababayan? Bakit yun ang pangalan na ngayon? Ang tinatawag po nilang si Go Huaping ay si Mayor Alice Guo. Dahil sila po ay panigurado na po na napatunayan na nila na si Alice Guo originally Go Huaping. Kaya ang galing po ni Senadora Risa Ontiveros pag tinatawag niya, hindi niya na tinatawag na Alice Guo itong si Mayor Alice, no? Ang tawag niya na rektahan. Go Huaping, magsalita ka. Ganun na po. Tapos si Go Huaping naman, magsasagot naman siya. Hindi na siya tumatanggi. At maging yung mga witnesses so far. Alam nila na ito si Go Huaping ay may kinalaman doon sa operation ng Bamban. Kasi itong mga nahuli natin at mga na-rescue actually, they all came from both Bamban and Lucky South 99. Kaya ito yung pagpapatunay na yung Lucky South 99, which is in Porac, at saka yung Sunyu Wanan Baofu, which is in Bamban, ay they belong to one criminal organization. Kasi nung na-raid yung Bamban, nilipat sa Lucky South. Nung na-raid yung Lucky South, nilipat nila sa Lapu-Lapu. Connect-connecta lang nga mga kababayan. Parang yung kay tawag dito, kay Kibuloy. Yung ilalim ng bunker niya. Pag nandito na si Kibuloy, lipat tayo doon sa kabila. Palipat-lipat lang din po. Connect-connecta yung mga bunker, They belong to the same organization, so to speak. Yeah, but ano yung nasabi na nila sa inyo na mailalagay si Go Huaping dito sa operasyon ng dalawa? Siyempre, Casey, kasi ganito yan. Nasa affidavit po kasi sila with regard na sila, no? So hindi pa kasi na a-arraign yung kaso. So we are not yet at liberty to discuss the other facts in relation to the affidavits that they executed. Sabi po ni Ma'am Lorelai Desener, dapat kay Go Huaping injectional ng truth but not the truth ang sasabihin under hypnotization. Imamaya po, mukhang si Go Huaping na-injectionan po, mga kababayan. Yun po yung susunod nating topic dito, mga bossing, ha? Ang allowed lang kami is to be able to present what are in general terms yung connection netong Lucky South, Bamban, and then Lapu-Lapu. But definitely, merong connection, according to their testimonies, itong si Miss Go Huaping dito sa organisasyon ng Bamban sapagkat nakita sila ng mga witnesses natin na nakuha dito sa Lapu-Lapu. Kaya in the next few days or weeks, pag-uusapan namin if we would amend or we would supplement the complaints that we have filed against the people in Bamban and the people in Porac sapagkat may nakuha nga kaming pwedeng i-supplement na nanggaling naman dito sa Lapu-Lapu. Kamusta naman po katabi nyo kanina si Alice Go? Ma'am, napakahirap ng sitwasyon ko dahil ayaw ko makunan di ba? Ganyan. Ayaw makuhanan na, kumbaga, nando tapos biglang nakatawa, no? Nakangiti. Ito si Alice Guo, mga kababayan, kahit nandoon na yata sa Senado, pangiti-ngiti pa din po. Pa-cute pa din, mga bossing, Ang dami na pong sumabit na government official na kumbaga nilatratuhan sila tapos biglang humiti si Alice Go tapos sinasabi pati ikaw Abalos nakikingiti-ngiti ka pa. Sabi nga ng boss ko katabi ko si Yusek Gilbert, sabi niya, Doc, be careful with your facial expressions. Naabangan ko nga To be honest, ma'am, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Yung may pagkakataon ang sinasabi niya alam ko hindi akma doon sa resulta na aming investigasyon. Napapangiwi na lang ako, napapalasal na lang ako. Sabi ko, ano ba naman itong babaeng ito? Pati na siya yun. Yun ang kanyang, that's how she
Sanay po kasi, mga kababayan. Sanay po kasi. Yung tipo bang kahit na halatang-halata na, bukong-buko na po, no, na nagsisinungaling siya, tuloy lang po. Walang kiber, walang pakialam, mga bossing.